Mga kababayan ko, muli na naman pong humirit ang pasabog. Si Bukeke umentra sa rally ng SMNI. Nagbida-bida na naman at binida na naman ang mga kasinungalingan niya. Abay, may integrity pa pala to, mga kababayan ko. Siya, pakinggan natin. Si Maharlika! Ay, ang daming mga minions, bago! Ang kulay na pala ng minions ay puti. Abay, ang galing! Ano, parang ngayon lang nakita si Maharlika. Nung makita nyo si Maharlika, akala nyo savior na. Parang ngayon nakita si Maharlika. Maharlika! O tuwa kayo, buhay! Tapos yung mga bumabanat kay Maharlika dati na vlogger, andyan dyan, no? Ano, kain tae sila dun? Bakit? Totoo sinasabi ko, ha? Andun yung mga bumabanat kay Maharlika dati ng mga vlogger. Tapos ngayon, nanonood sila dun. Nagsasalita si Maharlika, di kain tae sila dun. Tuloy. Ang laki ni Maharlika, oh. Unang bungad pa lang, ha. Pangit na agad, ha. Mahayop. Halatang hindi naliligo, ha. Tuloy. Ang ingay. May 1,000 ba talaga to? Grabe, oh. Magandang hapon mula dito sa Pilipinas. Magandang hapon po, Admar, sa lahat po, sa libo-libong mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ano daw? Libo-libong mga membro ng Kingdom of Jesus Christ? Uy! Ito lang kayo. Huwag ka sinungaling. Oh, ayan. Oh. Libo-libo! My God! Latest update po ito, ha? Ano libo-libo? Uy! Ano libo-libo pinagsasabi mo dyan? Shoota to? Libo-libo? Tuloy. Kay Pastor Kibulet sa lahat ng mga Pilipino na naririnig po ako ngayon, maraming salamat at mabuhay dahil marami na po akong kasama na nagsasalita laban sa mapangaping gobyerno, Marcos. Grabe naman to. Laban sa mapangaping gobyerno ng mga Marcos. Ang galing. Wow! Wow! Aping-aping ka naman dito, Maharlika, kung makapagsumbong nga. Bakit? Na-miss mo ba yung mga tao? Marami na daw siyang kasama. Tuloy. At Araneta. Marcos. At Araneta. Marcos. At Araneta. Kita mo, di nga sumasang-ayon sa'yo yung ano. So, tuloy-tuloy na po natin. Nandito po ako, mga kababayan, para magpasalamat sa inyo. Pagsama sa ating lahat. Tanga, dapat nandiyan ka para sumuporta kay Pastor Kibolo, hindi sa publicity rate mo. Shoota. Tuloy. Dito na nagpapahayag ng katotohanan. Itong araw na ito at sa mga susunod na araw ay ang pinakamahalagang prinsipyo na dapat natin ibahagi sa lahat ng Pilipino. Ang prinsipyo ng demokrasya. Dahil po binabawi o sinusupil ng gobyernong mapang-api. Ang demokrasya na sana ay maghubog. Ano daw? Demokrasya na si binabawi ng gobyerno mapang-api? Bakit? Doon dumaan si Pinoy, ganyan din naman sinasabi mo, ah. Tapos nung mga kalagitnaan ni Duterte, nung wala ka na mahita, sinabihan mo rin siya ng ganyan, ah. Tapos ngayon kay Marcos Jr., magsusumiksik ka ng ganyan, nasabihan mo rin siya ng ganyan. Ikaw pala ang aktivista sa kanila, eh.
Ikaw pala ang galit na galit, Gina G ka eh. Diba? Nung panahon na si Marcos Jr. nasa kampanya, sip-sip ka ng sip-sip. Wala, pagkatapos lang hindi ka mapagbigyan sa lahat ng presidenteng kinasamahan mo, lahat yung kaaway mo, binabanatan mo. Hanggang dito, sasabihin mo sa mga taong bayan na ganyan, kahit sinong maupang presidente, kung di ka marunong sumunod sa konstitusyon, walang mangyayari sa'yo. Pag-aralan mo muna yun. Alam mo ang tama't mali, wag tayo maging bobo. Tuloy. Future ng ating bayang Pilipinas ang magiging batayan ng pagunlad at pagkapantay-pantay, kalayaan at hustisya sa ating bayan na Bakit? Kailan ba nagkaroon ng kalayaan? Gusto mo pala ng kalayaan eh. Ang daming sinasabi nito ni Bukeke, mga kababayan ko. Gusto niya daw ng kalayaan, gusto niya daw ng pagkakapantay-pantay. Paano tayo magkakapantay-pantay? Kagaya sa Japan, mga kababayan ko, for example, ang ganda ng patakaran ng gobyerno, pantay-pantay. Kahit sa eskwelahan, pantay-pantay. Mga kababayan ko, totoo. Kahit sa eskwelahan, pantay-pantay. Pare-pares ng bag, pare-pares sa sapatos, pare-pares ng uniforme, mga kababayan. Paano gusto ni Maharlika magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa Pilipinas kung ikaw nga, hindi ka nga marunong lumibel sa mga mahihirap? Paano magkakaroon ng pantay-pantay yung mga senador sa atin, politiko dito sa atin, ang tingin nila sa sarili nila, Panginoon? Diba? Totoo sinasabi ko. Kitad, wag tayong maging bulaang propeta dito. Tuloy. Pinabawi ko lahat sa atin ito. Sa panggigipit, hindi lang po kay Pastor Kibuloy, kundi isa po ako sa unang ginipit ng gobyernong ito na sinuportahan ko simula noong 2015. Hindi ka ginipit ni Marcos. Walang salita doon na ginipit ka ni Marcos. Maharlika, umamin ka, ha? Umamin ka. Nasa HQ kayo, may kinausap kang 3 vlogger at binuyo mo. Kasi pinagplanuhan nyo na talaga yung paggurgur kay Pangulong Bongbong Marcos pag hindi natupad yung gusto mo. Diba? Tinira mo nga kaming 3 eh. Bakit? Ayaw mong makapasok yung katulad namin kasi hindi ka nakapasok. O ngayon, paano ko nalaman? Kasi gusto mong panghawakan pati mga vlogger sa Pilipinas. Ikaw ang magkokontrol. Suddenly, hindi ginawa yon, matalino si Jared kesa sa'yo. Kinakawawa mo ng kinakawawa lahat eh. Gusto mo lahat susunod sa'yo. Hindi mo magagawa yun. Ngayon, maiintindihan mo bakit kayo nag-away ni Jared. Kasi bakit? Sakim kasi to sa kapangyarihan. Nung hindi mapagbigyan, nag-antay Marcos. Tanongin nyo kay Coach Jared kung ano sinabi nito. Malamang sa malamang yung gusto sabihin ni Coach Jared sa inyo eh. Pero di niya lang mabanggit-banggit nung mga time na nag-aaway sila. Hanggang po sila ay manalo. Susumuporta po ako sa gobyernong Marcos Araneta dahil mga kababayan, sa hindi pa nakakaalam, hindi naman po talaga si Marcos Jr. ang nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi ang kanyang ahas na... Bobo! Sino ba presidente? Di naman si Lisa. Di naman si Martin. Sino? Si Pangulong Bongbong Marcos. Siya ba nakapirma? Sino ba nanumpa? Si Lisa ba nanumpa? Paparatang ka, mali-mali. Tuloy. Sawa na si Liza Araneta Marcos na siya ang nagdedesisyon kung bakit nagkaleche-leche ang gobyerno, ang ating bayang Pilipinas. O bakit? Sige nga, paano nagkandaleche-leche? Nung panahon ni PRRD, sino ba nagpapatakbo? Si Bongo, tsaka si Andanar, di ba? Si PRRD ba nagpapatakbo? Hindi nga umaharap sa presscon, madalang umarap sa presscon si PRRD eh. Di ba? Lagi si Senator Bongo kasi ES siya noon. Gigil na gigil ka ngayon, bomba ba? Bomba, gusto mo? Ganyan talaga sasapitin nyo dito sa channel ko, kaya wag nyo asamin. Wag na kayong mag-asam na manggigil pa sa akin. Kung makotitigan ng ganyan. Upakang kita, gusto mo? Ha? Gusto mo? Ha? Huwag mo pandidilatan ng ganyan, ha? Ang punching bag ka lang. Isang punching bag ka lang sa akin. Tandaan mo yan. Gusto mo? Huwag mo titingan ng ganyan, ha? Ang gigigil ka ba? Pinanggigigilan mo ba ako? Pag tinabi kong bobo ka, ob-ob ka!
Tuloy mo nga drama mo! Ating bayang Pilipinas. Ating bayang Pilipinas. Mga ating bayang Pilipinas. Mga ating bayang Pilipinas. O, tain na, tingnan mo nangyari sa'yo. Pati yung sound system naglolo ko pag ikaw. Ang dating nito, ikaw yung nagpapangit ng event ng SMNI. Check up mo na yan, oy! O, nabingi ka rin, di ba? Kaya sumusunod sa kanila. Mula hanggang sa mayor ay Ano daw? nagsabi na siya ay dinaya nung panahon yon. Nandoon po ako sa kanila. Tinulungan ko po sila ng walang kapalit na anong halaga dahil naniniwala po ako noon na siya ay dinaya at ang kanyang intensyon ay Totoo naman, dinaya naman talaga si Marcos Jr. Kasi 'di ba, tingnan nyo mga kababayan ko, smart magic ang ini-issue nila. Testigo pa nga yung best friend mong magaling sabay bawi. Tuloy. para talaga sa pagbangon ng Pilipinas. Pero after po ng 2022 election, yung kanya pong laban tungkol dyan na siya daw ay dadaya ay nakalimutan na kasi lingid pala sa kaalaman ng milyon-milyong Pilipino ay nakipagsabwatan ang Marcos at lalo na ang kanyang asawa na si Liza dyan sa Smart Magic. Smart magic issue. Laging may smart magic. Alam mo, kung naipagsabwatan si FL Liza tsaka si Pangulong Bongbong Marcos sa Smartmatic, ano yung 31 million Pilipino? 31 million ang bumoto sa kanila. So ibig sabihin kung naipagsabwatan si Liza na si Sara din naipagsabwatan. Kasi bakit nagpapantay yung boto nila? Kasi kung inaakusahan niya na Smartmatic ang may kasalanan kung bakit nanalo si PBBM, mga kababayan ko. Ito tanga na lang ang hindi makakaintindi nito eh. Balik tayo dito, 'di ba? Noong panahon na si Pinoy bumaba sa pwesto, pumalit si Duterte. Ang botohan natin, mga kababayan ko, Smartmatic din ang gamit, 'di ba? Bakit hindi nagawang dayain ni Pinoy na manalo si Mar Rojas at si Leni? Bakit, mga kababayan ko? Bakit hindi nagawang dayain? Kasi mas maraming botante si Duterte kaysa kay Mar Rojas, mga kababayan ko. Nung bumaba si Duterte, maging presidente, ang tumatakbo si Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Tapos si Sara Duterte, anak niya. Di ibig sabihin inaakusahan mo na kahit si Pangulong Bongbong Marcos at si BP Sara Duterte na nandadaya. Kasi bakit, mga kababayan ko, kung nag-32 million si Sara at nag-31,386,000 votes si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Kung nag-31,386,000 votes si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, so ibig sabihin mga kababayan ko, daya pala kahit si Sara nandaya din. Di akusahan mo yung dalawa, hindi lang yung iisa, di ba? Ngayon napaisip kayo. Ngayon, anong katangahan ang ginagawa ni Glenn Chong, mga kababayan ko? Kaya nga hindi kinakausap si Glenn Chong eh. May sa baliw. Di ba? Isipin mo, kung inaakusahan niya si PBBM na ipagsabwatan sa Smartmatic, bakit nagdikit ang boto ni Pangulong Bongbong at Bongbong Marcos at VP Sara Duterte? So ibig sabihin, mga kababayan ko, daya pala, mga kababayan ko, kahit si Sara. So ang presidente pala dapat natin ngayon si Leni. Yung ba gusto niyong palabasin, mga kababayan ko? Very common, di ba? Ngayon, mga kababayan, ba't hindi nyo masabi yan? Nilulusot nyo. Kung mandaraya pala, kung sakaling totoo yan na mandaraya si BBM sa botohan, di ibig sabihin, mga kababayan ko, ang ibig sabihin nito, si BP Sara Duterte nandadaya din kasi dikit lang ang kanilang boto. Sinungaling na kayo pag di nyo na mapatunayan yun. Pulburon, di nyo mapatunayan. Diba?
Pero yung fentanyl, napatunayan natin. Tuloy. Takil na po yan ni Atty. Glenn Chong. But anyway, ang gusto ko lang po sabihin sa lahat ng nakikinig, ngayon sa buong mundo, Alam namin, sinungaling ka. na huwag po tayong matakot. Alam ko, lahat po tayo ginigipit. Lahat ng mga Ano? Lahat tayo ginigipit? Ano? Paano lumabas sa bibig mo yung salitang gipit? Mga kababayan ko, paano nasabi ni Maharlika ang salitang gipit, mga kababayan? I don't know what's the reason kung bakit nagsasalita ng gipit to. Gipit ka ba sa pera? Gipit ka ba sa pera? Kung gipit ka dahil, pwede naman, bigyan kita ng bigyan kita, padalang kita sa Sinweave. Yun ako dito, Sinweave. Mabilis na, sumasapot pa. Tuloy. kritiko. Lahat ng mga nagpapahayag ng opinyon dahil po tayo ay sukang-suka na sa gobyernong ito. Wala, ikaw lang ang nasusuka, hindi kami ha. O hindi kami ha. Kami hindi kami nasusuka sa Marcos administration. Tuwa nga kami kasi maraming achievement. Ngayon, ikaw lang ang nasusuka. Kasi may hindi ka nakuha kaya nasusuka ka na. Oh. Huwag mo kami damay doon, uy. Nagabaliw-baliw ka dyan, day. Oh, tuloy. Na pinangakuhan tayong ibangon. Pero ang bumangon po sila lang. Ibangon at bumangon po sila lang. Napanood yun naman siguro ang pagbati ng First Lady Ahas. O, kita mo, ganyang katanga yan. Kung nabubuhay lang si kapatid na Soriano, sasabihan ka talagang bobo eh. Kasi totoo lang mga kababayan ko, alam nyo kung bakit mga kababayan ko? Yung pagbati ba kay Mel Robles na milyonaryo, hudyat ba yun ng kurap? Oo. Mga kababayan ko, hudyat ba yun ng kurap? Mga kababayan ko, yung pagbati ni Mel Robles. Binati lang ng birthday. Sama-sama tayo magiging milyonaryo, mga kababayan ko. Sabi ni Maharlika, kurap to, milyonaryo. Kahit sa mutig ng batas yun eh. Ano ba, yung mga nanonood dyan sa inyo ha? Baka mamaya, kahit sa mutig ng batas, mga kababayan ko, wala nagsasabing may kurap si Mel Robles na binati lang na milyonaryo. Tanga-tanga po siya. Tuloy. Sa General Manager ng PCSO na si Mel Robles. Binati po yan noong January 20, noong kanyang kaarawan. Ang sinabi po ng First Lady dyan, ang milyon-milyon viewers na po. Ayan, dyan kayo masisira SMNI. Nagpapanik kayo ng baliw. Mas matino pa kasi ninyo Barsaga, maniniwala pa kami. Tuloy. Ngayon yan, ang sinabi ng First Lady sa General Manager niyang operator ng black propaganda na si Mel Robles, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. O, asan dyan ang kurap? Diba? Sama-sama tayong babangon muli, para maging milyonaryo. Eh, lahat naman tayo gusto nating maging milyonaryo eh. Diba? Connected naman din, nasa PCSO siya nagtatrabaho. Anong masama doon kay Mel Robles? Walang masama doon kay Mel Robles. Binigyan mo lang ng dahilan. Yan ang pangit sa'yo. Ano, pati pag-utot ni Mel Robles, issue sa'yo. Diba? Ganun ba yun? Baka mamaya di na ako magtataka ha? Pati pag-utot niya, sabi mo may lotong lumabas, may number. Yun yung mananalo. Alam mo, diretsahin natin ang taong bayan. Kaya nyo ginaganyan si Mel Robles kasi may gusto kayong iupo dyan sa posisyon niya. Pinag-iinitan nyo yung PCSO kasi dyan kayo kumukuha dati ng financial nyo. Suddenly, kinuha kayong consultant ng isang network. Tuloy. So doon po nakita ninyo na hindi natin sila kasama para sa pagbangon ng Pilipinas, kundi sila ay sama-sama para sa pagbangon o pagpayaman nila. At hindi lang po yan. Sa mga nakakapanood po ng aking vlog everyday, ang gobyernong ito ay kasabwat ng mga masasamang elemento. Ano masasamang elemento? Isko, elemento, sabi mo may budo ka na rin. Tulad na lamang po ng smuggling. Smuggling? Paulit-ulit po pong sinasabi sa taong bayan at dito ngayon sa harap ninyo sa libo-libo. Alam mo, mas malala pa nga yung smuggling nung panahon ni Duterte, mga kababayan ko eh. Can you imagine mga kababayan nung panahon ni Duterte ang smuggling mas malala kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. You know why mga kababayan ko? Ilang drug
paraffin drug na ilang mga droga ang nakalagay, nakasilid sa tsaa na nasa wata dito. Kung wala pang babakbak, mag-iingay na mga media na may tip na nakagaling ng ganito, hindi mapapansin. Sige nga, paliwanag mo nga yun. Yun literal smuggling. I-issuean mo si Michael Ma na smuggling. Mga kababayan ko, sa mga di nakakakilala kay Michael Ma, meron kayong Shopee, meron kayong Lazada, di ba? Mga kababayan ko, bumibili kayo sa Lazada, di ba? Bumibili kayo sa Shopee. Akala nyo yung mga produkto doon nanggagaling sa China? Kay Michael Ma dumadaan yun. Walang masama doon, business yun. Negosyante yun. Hindi lang matanggap nito ni Maharlika, mga kababayan ko, dahil si Michael Ma ang mas madaling i-issue, mas madaling gurgure, mas madaling banatan pag sinabing smuggling, masama. Kaya si Michael Ma ang inaaraw-araw niya. Mel Robles, initira niya. Tsaka wala namang masama kung maging special envoy on China. Si Michael Ma. Incheck yun eh. Businessman yun eh. Natural. Mag-uusap yung mga yan into Chinese. Maglagay ka ba ng Pilipino dyan? Magkakatiwalaan ba ng incheck yan? Hindi. Ang incheck ba magtitiwala sa Pilipino pagdating na nagkaroon ng gera? Hindi. Chinese to Chinese ang mag-uusap dyan. Pwede mo bang ilagay si Maharlika maging special envoy to China? Hindi rin, mga kababayan ko. Baka pag nilagay mo yan, ay pag-awayan doon, maggerahin tayo ng China. Oh. Natural, makikipag-usap sa incheck yan. Lawakan natin yung pag-iisip natin doon. Tuloy. Ang milyong taong nakikinig all over the world na si Lisa Marcos at si Bongbong Marcos ay kasabwat ng smuggler na si Michael Ma. Oh, yan, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Kasabwat ng smuggler na si Michael Ma. Until now, hindi naman ma-proven. Pinatawag nga sa Congress yan eh. Dahil kulang ang ebidensya, mga kababayan ko, hindi tuloy. Wala! Bakit? Kasi nakita nila yung background ng tao. Alam ba nung congressman na magpapatawag kung sino si Michael Ma? Sa kanya na lang nalaman na siya ang pinakamalaking importer dito sa Pilipinas. Chinese-Filipino ha, hindi po Chinese. Bakit ko sinasabi yan, mga kababayan? Dahil mismo ang taong yan ay pinangalanan sa Congress at tinatawag yan para dinggin dahil nasasangkot sa milyon o billion smuggling, pero hindi po yan ginigisa sa Kongreso o sa Senado. Sa halip, mga kababayan, siya ay itinalaga pang special envoy to China. Oh. Igigiit mo yung special envoy to China, pinaliwanag ko na. Ang trabaho niyan, kung sakaling magkaroon ng girian at makikipag-usap doon sa bansa na yon, sa tingin mo ba, mga kababayan, maglalagay ka ng Pilipino? Hindi nga, maglalagay ako incheck din. Yung nakakaintindi sa kanila. Mali-mali ka magpaliwanag eh. Tuloy. Lingid sa kalaman ng lahat ng Pilipino. So akalain niyo, mga kababayan, na may presidente kayo, may first lady kayo, nakasabwat ang mga smugglers? Wala kang ebidensya. At hindi lang po yan, even ang isang taong involved, nasa dyaryo po lahat yan, ang mga sinasabi ko, na si Mark Anthony Sayarot, na hinuli ng PIDEA at ng PNP noong November-December noong 2022 dahil siya ay nagmanufacture ng pulburon, mga kababayan. Nagmanufacture ng pulburon si Michael Sayarot. Puro ka mukhang Sayarot po, Sayarot. Alam mo, kung tutusin, walang kinalaman si PBBM doon. Wala. Alam mo kung tutusin, walang kinalaman si PBBM doon kay Michael Sayarot. Tanongin mo si Bullet Halushos. Di ba? Bayan, dahil kaibigan ng Marcos at ng Araneta, siya po ay malayang, nag-enjoy, naglalabas-pasok pa sa bansa. Mali. Example, marijuana. Walang bail. Pero yung droga, may bail. Baliktad. Ganun po ang laban nun. Ang tanong dito, ano ba nahuli dun kay Michael Sayarot? Ang sinasabi nito, droga. Sabi nila, daw. Mga kababayan ko, dahil nahuli ng PIDEA. Ngayon, bodyguard lang yon ni Bullet Halushos. Anong meron dun? Anong connection nun? FYI, hindi nagtatarya. Ang alam ko, nagsisession. Okay? Just to be clarify, nagsisession daw. Hindi nagtatarya. Huwag mong dagdagan yung kwento. Walang kinalaman si Michael Sayarot kay Pangulong Bongbong Marcos.
Ang merong connection doon is si Bullet Halusos, mga kababayan ko, na kasama ng mga businessman na nagpunta doon sa US at naghanap ng investors. Okay? Para malaman ng taong bayan, wag mo binubulag ang tao. Tuloy. At kasama pa nila sa kanilang state visit. Yun po ay nahulihan ng pulburo na namag... Tanga-tanga pala talaga to eh. Kung ako sumama doon, tas katabi ko si Bullet Halusos, di i-issuehan mo rin ako ng drug pusher din ako. Gusto! Nagmamanufacture dyan sa Ayala, Alabang. Pero sa halip na ikulong at pahiyain dyan sa Senado katulad ng Oy, shoutout kay JC De La Cruz. kay Pastor Kibuloy, binigyan pa po ng proteksyon ng buwaka ng inang gobyernong ito na Marcos Jr. Another issue po na pinakamahalaga, yung Indian Filipino na si Amit Chandiramani naulihan ng mga malalaking kalibreng baril. O bakit? Tropa ni Duterte yun, di ba? Bakit isisisi mo ngayon dito sa Pangulong Bongbong Marcos? Yung Indian Filipino na yan, tropa ni Digong yun. Ano binibintang kay PBBM? Lumitaw lang nung campaign yun dahil kay Sara. Oh, bakit di namin alam? Nung panahon ng DDS days, ang dami, ang lalaki ng sasakyan nun. Yun po ay non-bailable case din. Pero sa halip na ipakulong at ipatawag dyan sa Kongreso para imbestigahan, katulad dyan sa ginagawa muli ni Ontiveros kay Pastor Kibuloy. Yan po, kahit non-bailable, ay pinalaya rin ng ating gobyerno. Pinalaya ng mga kasabot ni Lisa dahil inarbor mo yan ni... Walang inarbor doon. Bailable yung nangyayari sa kanya. Maganap ka ng case, nahulihan ka ng based dun sa kaso. Pero ang pinakakakita ko talaga doon, matagal na kasi ito eh. Nakakaupo lang kasi ni PBBM nito, alam ko eh. Yung bawal ka magmay-ari ng malalaking heavy firearm. Naalala nyo ngayon, tas legal, tas inopen na pwede na ulit makabili ng mga heavy firearm. Yun naman nagmay-ari siya. Illegal possession of firearms, mga kababayan ko, dililitis naman po yan. At naibababa yung kaso conforme kung magaling ang abogado mo. Eh so, ano ba to? Mapepera yung mga yun. Kaya magbayad ng mamahaling abogado nun. Eh kung si Kibuloy nga, nagbabayad nga ng magaling ng abogado si Topacio eh. Mapalusutan lang siya. Diba? Tuloy. Robles, na general manager ng PCSO dahil kaibigan niya yung nahulihan ng matataas sa kalibre ng baril. Hindi yun ang issue doon na si Mel Robles ganito, ganyan. Alam nyo, wag yung pag-initan si Mel Robles. So totoo lang, mga kababayan ko, trip na trip nyo kasi gusto nyo mapalitan si Mel Robles kaya sinisira nyo yung integrity niya sa PCSO. Alam mo, kinukunik-kunik mo, sinachap-chap-chap-chap mo eh. Iba kasi uupo talaga ni Vic dyan. O, huwag kayong magsinungaling sa akin, isa-circle nyo, di ba? Hindi naman kasi plano ni Vic yan na, na paupuan niya si Mel Robles. Si Lisa talaga ang naglagay sa kanya dyan. O, ngayon, kung nilagay man siya ni Lisa dyan, in good terms, mga kababayan, kung ano ba naging benepisyo sa bayan, ang dami. Tingnan nyo yung mga LGU nyo kung walang PCSO dyan. Tingnan nyo yung mga congressmen nyo kung walang PCSO dyan, mga kababayan ko. Tapos tingnan nyo yung malasakit center kung walang PCSO doon. Napupunta rin ng pondo doon. Ulitin ko po muli, confirm po yan. Dahil mismo na may kaibigan ako sa PNP, tinawagan ko kung totoo ba. O sige nga, pangalanan mo. O pangalanan mo nga. Sige nga, pangalanan mo. Sige nga, may kaibigan ka sa PNP ha. PNP Chief General Benjamin Acorda, may taga PNP daw pong ilalatag si Maharlika. Tuloy. At kaya ko po yan tindigan sa kahit saan ako ipatawag. Kaya niya daw pong tindigan kahit saan daw po siya ipatawag. Kaibigan, ang gusto ko lang po mga kababayan, na parating natin lahat, ay magsama-sama tayong lahat na mag-express ng ating saloobin, ng ating opinyon, ng ating pagka-dismaya sa gobyernong ito sa kanya mga pinangako noong siya ay nangangampanya pa lang. Nabudol po tayo. Kaya Nabudol ka? Paano ka nabudol? Paano ka nabudol? Ha? Nabudol ka? Nabudol ka rin ni Pinoy? Nabudol ka rin ni Duterte? Nabudol ka na naman ngayon? O pag naupo na naman si Sara sa next election 2025, pag di na naman kayo nagkasundo, nabudol ka na naman ulit? Ha? Lahat na lang ng presidenteng umupo, ginawa mo, binudol ka. Akala mo rin no?
sumuporta dahil nangako siyang tayo ay ibabangon sa kahirapan. Tayo ay bigyan ng mga oportunidad, tulungan ng mga mahihirap para magkaroon ng trabaho. Pero paano naman po kayo magkaroon ng trabaho kung bilyon-bilyon po ang ninanakaw nila sa Kongreso at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, katulad ng lamang sa smuggling at kung ano-ano pang pagnanakaw. Ang daming drama nito ni Maharlika no? Sobra! Ang drama mo! Sa iba't ibang ahensya, napupunta po sa kanila ang pera. Napupunta sa kanila ang pera. Ang daling, pwede kayong lumapit sa mga ahensya ng gobyerno. Diba? Si Bongo nga, gumawa nga ng Malasakit Center. One-stop shop. Andun na ang PhilHealth, andun na ang PCSO, andun na lahat ng kakailanganin mo. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa mga ahensya, sila na maglalakad. Diba, naaalala nyo yan? O meron din naman PCSO, pwede ka rin lumapit. Pwede ka rin naman sa Pag-ibig, sa SS, sa Pag-ibig, sa PhilHealth. Whatsoever. Lumapit ka sa gobyerno. Hindi yung gobyerno ang lalapit sa'yo pag may sakit ka, mga kababayan ko. Kailangan kumilos kayo ng pamilya mo. Yan ang gusto mong mangyari, hitad eh. Napakabuke-ke mo talaga eh. Ang sarap mo talaga gurgurin ng gurgurin eh. Kaya trip na trip kita eh. Sige, tuloy. So, paano kayo magkaroon ng trabaho? Paano kayo magkaroon ng opportunity? Abay, maghanap ka. Maraming trabaho ngayon. Ang daming job offer ngayon. Ano, trabaho? Lalapit sa'yo? Maglalakad yung agency? Papupuntahan ka? Ginagawa mong tanga yung mga tao na nakikinig dyan sa rally eh. Tuloy. Kung naalala ninyo, nangako si Marcos Jr. Hindi nangako. na sinasabi niya na kapag siya ay naupo, ang Hindi siya nangako. mga OFW ay malilimitahan na ang pag-a-abroad. Mali ka dyan. Tatandaan ko yung sinabi mo, bukeke ha. Lilitaw yan sa mukha mo ngayon. Anong sinasabi mo? Pangako. Magkaiba ang pangako sa pinangarap. Sa Isabela pa lang naririnig ko na yan Luzon, Visayas, Mindanao Andun ako, kasama ako Alam ko yung mga cue ng mga speech ni PBBM noon. Wala siyang sinasabing pangako. Pangarap. Pangarap ko na makauwi na ang mga OFW. Saksi kayo dyan ha. Saksi kayo. Walang sinabing pangako si Pangulo. Sadyang ito mapaggawa lang ng kwento. Tuloy. Dahil pauuwiin na sila at bibigyan ng opportunity, bigyan ng mga livelihood programs and trainings at ang pag-a-abroad lamang ng mga Pilipino ay choice na lang. Sige. Paano natin magagawa ngayon yan? Sige. Kung yan ang pangarap ni Pangulong correction, hindi pangako, pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos yan, paano natin magagawa yun? Paano natin magagawa na mapauwi yung mga OFW natin at ang pag-a-abroad ay choices na lang? Ano una natin kailangan ibangon? Ekonomiya ng bansa, trabaho sa Pilipinas, mababang bilihin at magandang ekonomiya na mag-i-stable sila dito. At wala na maghihiwalay na pamilya. Paano natin magagawa yun mga kababayan ko? Kung yung mismong konstitusyon natin nagtataksil sa taong bayan. Ito Maharlika, totoo to medyo mapipitik kita dito. No mga kababayan ko? Sa totoo lang, paano natin magagawa yung ganon? Paano natin magagawa yung ganong pamumuhay na optional na lang ang pag-iibang bansa? Mga kapatid, sa totoo lang, paano? Ano mo kailangan ng bansa natin mga kababayan ko? Trabaho, mababang bilihin, magandang pagkakakitaan ng pera, business. Paano tayo mag-uunlad sa bansa natin? Nung economical provision nga lang natin Yung constitution nga natin, nagtatraidor sa mga Pilipino Mga kababayan ko may uunlad ba sa bansa natin? Yung economical provision natin, hindi makapagpapasok ng investors, hindi makapagpalago ng pag-aaral ng mga kabataan. Kasi bakit? Harang yung konstitusyon. Hindi maganda. Sino yung mayaman? Yung mga may pera nung ginawa nung 1987, yung batas na yan. Sino ngayon lumago? Sila, mga kababayan ko, yung mahirap, lalo naghirap. Tayong mga Pilipino nagsusumikap, mga kababayan ko, kahit college graduate ka, 537 pa rin ang sahod mo. Diba? Totoo, mga kababayan ko, sino ba mag-i-stay sa Pilipinas? Kung ganun. Kung ako nurse, mga kababayan ko, papayag ba ako sa ospital, 650 lang per day ko? Ay po, magte-training na lang ako sa'yo. After 2 years, lilipad ako sa Amerika, doon ako magtatrabaho, mas malaki ang sahod. Kaya maraming mga gumaalis sa bansa natin. Maraming mga professionals dito na walang pagpapahalaga, na hindi nag-i-stay sa Pilipinas kagaya ng doktor, nurse at kung ano-ano pang mga professional na lumilipad sa ibang bansa para magtrabaho dahil sa laki ng sahod. Because sa Pilipinas, kahit tapos ka dito, tandaan mo to, kahit tapos ka dito ng pag-aaral ng 4 years, 5 years, 6 years or 8 years pa yan, mga kababayan ko, ang bagsak mo 650 ka pa rin per day.
Sakit, 'di ba? Mga kababayan, 'di ba? Bakit ba nagkakaganon tayo? Bakit hindi natin maiayos ang bansa natin? Bakit ganoon ang naging sistema? Bakit? Kasi yung constitution natin traidor sa taong bayan. Mga kababayan ko. Yan ang totoo dito. Yan ang totoo doon. Bakit? Yung educational program natin ayaw pakilaman ni BP Sara. Bakit ayaw niya? Ayaw niyang pakilaman? Ayaw niya umunlad ang bansa natin? Ayaw niyang paunlarin ang kaalaman ng mga kabataan? Why? Bakit? Yan ang tanong ko. Bakit? Ayaw mo ng charter change? Ayaw mo ng pagbabago? May political ambitions ka kasi. Tanggalin mo yung political ambitions mo tapos palitan natin, unahin natin yung mga kabataan. For sure, gaganda ang Department of Education, gaganda ang curriculum natin, hindi tayo kulelat sa ating mga knowledge, sa ating mga bata. Tama? Mga kababayan ko. Second, mga kababayan ko, makakapagtapos ba tayo, makakapagpapasok ba tayo ng maraming investors? Unahin natin dito kung ayaw nyo palang umuwi dyan Kung ayaw nyo na palang magstay dyan sa ibang bansa Gusto pala nyo maging optional na lang ang pag-alis dito sa bansa natin. Mga kababayan ko, ayusin muna natin ang ekonomiya natin. Ayusin muna natin yung ating konstitusyon na tumatraidor sa mga Pilipino na tayo mismo mga Pilipino, mga kababayan ko, ay talagang pinahihirapan ng konstitusyon noong 1987. Mga kababayan ko, hindi na nga applicable sa bansa natin, hindi nyo pa naiintindihan. Diba? Tama? Ayaw nyong intindihan kasi kanya-kanya kayong pagalingan. Ang alam nyo, tiwala ang Pilipino sa inyo pero hindi. Nagsasalita na po ang taong bayan ngayon. At hindi na maluloko ng ilang tao lang. Kailangan palatan ng constitution natin. Kaya yung sinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos, yung economical provision, first steps pa lang yan. Antayin yung second steps mga kababayan ko. Tignan natin kung sino magtatagumpay. Kaya yung mga ayaw dyan sa economical provision at yung pinupukol nito kay Pangulong Bongbong Marcos, pangarap na pangako daw. Hindi pangako yung pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Kahit putulin ko pa daliri ko ngayon, rinig na rinig ko yon at meron ako recorded nun. Hindi magbabago sa tenga ko yon dahil sa lahat ng mga rally ni Pangulong Bongbong Marcos, wala siyang sinabing pangako, pangarap para sa mga Pilipino. Pero ano nangyari? Lalong dumadami ang ating mga OFW, maraming nasasadlak sa kahirapan at gusto nang lumisan sa Pilipinas. Ba't hindi mo itapik yung Constitution? Di ba traidor ang Constitution natin? Aminin nyo. Sample. Magsasaka. Kailangan may middleman bago maibenta sa market. May batas tayo Yung mga magsasaka, kailangan sa middleman lang magbebenta. Kailangan middleman lang magbebenta. Hindi nila pwedeng dalhin doon sa mga market. Labag sa batas yun. Sino ngayon ang tanga? Maharlika. Tuloy. So tayo pa dito mga kababayan, hindi like ako, simula pa pong Agosto 2022, ako po ay nagsalita na dahil sa nakita kong pang-aabuso ni Lisa Marcos, ni Marcos Jr. sa hindi lang sa taong bayan, kundi sa kanilang mismong mga kaibigan. Pang-aabuso na naman. Si Marcos Jr. ba ang nang-aabuso? Si Lisa Araneta Marcos ba ang nang-aabuso? Si Marcos, ang Marcos administration ba? Si Mel Robles ba? Yung mga congressmen ba? Yung mga senators ba ang nang-aabuso ba talaga sa mga Pilipino? Tatanungin kita. Once again, ayoko ng taong bobo. Sinong nagpapahirap sa mga Pilipino? Konstitusyon ng Pilipinas. Yung ayaw palitan ng mga senador. Agaya mo. 'Di ba? Kasi bulag kayo sa katotohanan. Masyado kayo nawilit na takam. Hindi si Marcos ang nagpapahirap sa bansa natin. Hindi si Lisa ang nagpapahirap sa bansa natin. Hindi si Mel Robles, hindi sila ganito, hindi sila ganyan. At hindi rin ng PCSO, hindi rin ng PhilHealth, hindi naman ng ganyan, mga ahensya na binabanggit mo. Hindi sila nagpapahirap sa atin. Tandaan mo, Maharlika, meron tayong konstitusyon. Yung konstitusyon na yun na nagpapahirap sa ating mga mahihirap. At nagpapayaman sa mga mayayaman. Wag mong ipagpilitan na inaapi nila ang taong bayan. Ang tunay na nang-aapi, yung mismong batas na sinusunod ng mga opisyal natin. Kahit sino pang ilagay mong presidente, kahit sino pang ilagay mong vice-presidente, kung hindi naman mapapalitan ng konstitusyon, yung bahay na sinasabi ni Digong, walang mangyayari.
Kaya maging wais tayo. Huwag tayo maging bobo.